So, yung mga nasa Senate majority, malamang kung si Gatchalian acceptable sa kanila. Baka nga mga kababayan, hindi lang isa, kundi more than one, dalawa o tatlo pa ang bumalingbing. Kahit tawagin silang Judas, Masaol pa sa Judas, sabi ni Marcolita. Ang babaliktad daw mga kababayan ng senador, Masaol pa sa Judas. Malinaw, nililibel lang ni Marcoleta ang sino mang babaliktad na Masaol pa sa Judas para baka niya tamaan ng hiya. Malinaw mga kababayan na yung mga nasa Senate majority, yon ang mga Judas. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Go for the win sa Senate, for Senate President mga kababayan. Yun na yung pinag-uusapan ngayon, si Win Gatchalian. Susunod na Senate President, yun ang pinupos mga kababayan ng minority group para tanggalin itong si Alan Peter Cayetano bilang Senate President kasi naging katawa-tawa at ginawang drama comedy in action ang Senado. Di niya Mr. Maravillas, may numero na. Isa na lang po ang kailangan. Pag may bumaliktad na isang senador, indabag na ni Win Gatchalian, mga kababayan, ang Senate presidency. At saka mababawasan pa yung Senate majority. Other than itong si Bato de la Rosa na nagtatago na, maraming mga majority senators ang susunod na rin na magtatago kasi tatambakan sila ng mga kaso. Si Marcolita po, inirecommend na po na filean ng plunder case ng ombudsman. 75 million pesos plunder case. Di ba? Namumuro na po yung majority ng ating Senado na ginawang katawa-tawa po ang ating Senado. So, ibigay ko na muna sa inyo mga kababayan itong balita galing dito sa abogadonews.com. For the win, Pangilinan explains why minority bloc wants Gatchalian to be Senate President. Yan ang mga balita na ngayon, mga kababayan. So, sabi dito, Pangilinan said Gatchalian has proven his mettle when he chaired the Finance Committee. At siyang nanguna sa deliberations po ng 2026 appropriations bill. Ayon mga kababayan kay Pangilinan, Gatchalian protected public funds and ensured that this could be allocated properly to much needed programs. May magandang credentials ito pong si Gatchalian bilang isang senador at matino na senador itong si Gatchalian mga kababayan. Paliwanag pa mga kababayan ni Pangilinan, itong si Gatchalian niya nagpakita na siya isang principled na tao, competent, steadfast at fair siya bilang isang senador. Moreover, he could be unifying factor sa Senado. So, yung mga nasa Senate majority, malamang kung si Gatchalian acceptable sa kanila. Baka nga mga kababayan, hindi lang isa, kundi more than one, dalawa o tatlo pa ang bumalingbing. Kahit tawagin silang Judas, Masaol pa sa Judas, sabi ni Marcolita. Ang babaliktad daw mga kababayan ng senador, Masaol pa sa Judas. Malinaw, nililibel lang ni Marcolita ang sino mang babaliktad na Masaol pa sa Judas para baka niya tamaan ng hiya. Malinaw mga kababayan na yung mga
nasa Senate majority, yon ang mga hudas. Pag bumaliktad yung mga senador, kumampi sa minority, ang ibig sabihin, mga kababayan, ay nangagsisi sa kanilang pagiging hudas. Di ba? Yun ang malinaw, mga kababayan. Hindi ko mo bumaliktad na naging hudas. Naging hudas sila nang tanggalin nila, mga kababayan, si Tito Sen. Di ba malinaw? Hinudas nila si Tito Sen. Pero pag halimbawa, bumaliktad uli. Pero hindi na si Tito Sen yung Senate President. Si Win Gatchalian. Ang ibig sabihin yan, nagbalik loob, nagsisi sa pagiging hudas. Yan ang bansag sa kanila, mga kababayan ngayon. Tracing hudas. Tinawag sila ni running priest, Father Robert Reyes. Kasi nga po, ang intensyon nila, mga kababayan, malinaw. To protect Bato and shield Sara Duterte sa impeachment trial. O di ba yung ang hudas sa mamamayang Filipino? Yun ang malinaw. Kaya mali itong sinabi ni Marcoleta. Sila yung hudas. So sabi po, mga kababayan ni Pangilinan, unifying factor niya itong si Win Gatchalian. Sa usaping practical, maaari niyang isa ng isang mas malawak, reform-oriented na Senado. Mas balanse, mas may pananagutan at katanggap-tanggap kahit sa ilang miyembro ng kasalukuyang majority. Kaya filinote na nila, mga kababayan, na tinutulak nila bilang Senate President itong si Win Gatchalian. Kaibigan ng lahat kasi itong si Win Gatchalian. Kaibigan ng mas marami na members ng both from the minority at saka sa majority. So, sabi ni Pangilinan, mga kababayan, even current Senate President Senator Alan Peter Cayetano has mentioned that he could vote for Gatchalian bilang Senate President. So kung tatakbo, nagsabi na po si Gatchalian, okay niya sa akin. And I think qualified na niya ako with my more than 10 years bilang isang senador. I have my background, my credentials na maging presidente ng Senado. At willing siya, mga kababayan, na maging unifying Senate President. So maganda ito na mga developments sa Senado, mga kababayan, para naman, mga kababayan, kahit papano makarecover yung napakasama ng imahe ng Senado sa ngayon. Si Ping Lacson nga, naisip na niya daw, mga kababayan, na mag-resign paminsan. Paminsan na niya, naisip ko na mag-resign. Kasi masamang-masama na damage na yung imahe ng Senado, mga kababayan. So tingin natin, it's just a matter of time. Itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, will be expelled bilang presidente ng Senado na nagbigay ng kahihiyan sa institusyon. Ginawang laughing stock, mga kababayan, yung Senado. Imagine yung ginawa niya. Pinuslit niya si Bato de la Rosa para lang agawin kay Tito Sen. Grabing pagnanasa, mga kababayan. Para lang agawin kay Tito Sen yung Senate presidency. Nagkasugat-sugat yung kamay ni Bato de la Rosa at muntikang madeliver pa dahig. O diba? Kaya ang ginawa niya, ilinagay niya, mga kababayan, sa protective custody para lang makatakas si Bato de la Rosa. You see? Matinding kawalangyaan yung ginawa ni Alan Peter Cayetano. Tapos pinatakas nila. Gumawa ng drama. Malinaw na scripted yung under attack yung Senado. The Senate is under attack. Linano yung shooting incident, mag-create ng chaos. Imagine that, kaya nilang mag-create ng chaos. Tapos inakusa pa yung Senate minority na may alam
sa planong pag-atake sa Senado. Para lang mga kababayan, mabigyan ng pagkakataon si Bato de la Rosa na makatakas na yung intensyon pumunta ng Senado, nasa pagtago pa sana. Yung intensyon, kinumbinsi yon mga kababayan, malinaw, ni Alan Peter Cayetano. Pumunta ka niya dito, wala pa naman warrant of arrest. Mayroon na pala. O di ba, mga kababayan? Ngayon, sa case ni Marcoleta, may reaction si Attorney Wilfredo Garrido. Ito po, basahin ko na lang sa inyo. Sabi ni Garrido, mahirapan dito si Piloca. Inamin niya ang 75 million na campaign contribution. Ang palusot niya, natanggap niya kay Mike Defensor et al. Bago pa election period, kaya wala siya paglabag sa election law. Ayon, pasok naman siya sa plunder na di hamak mas mabigat. From the frying pan to the fire. Tumalon si Marcoleta, mga kababayan, from the frying pan to the fire. Huli ka, Balbon, Kalbo, abogado ka pa naman. Mamili ka ngayon ng paglalagyan, Bilibid o Quezon City J. Sabi ko sa inyo, mababawasan yung Senate majority kasi may file na plunder case. O, di ba? At saka si Bato de la Rosa, hindi na nagpapakita. Ang susunod po, mga kababayan, si Bongo, saka si Mark Villar. Yung tatlong mga senador, si Chis, mayroon na yun existing. Si Jinggoy, saka si Villanueva. Tapos, sunod si Robin Padilla. Yung kaso yung pagpatakas mismo. Direct participation sa pagpatakas kay Bato. Maubos. Yung 13, maubos po. Lahat sila kakasuhan. Matitira 11 senators. Iabulis na lang yung Senado. Wala nang kwenta-kwenta po. Puro kahiyaan at katarantaduan mga pinagagawa nitong mga senador. So sabi pa ni Garrido, Atty. Garrido, it is a misconception to say that the plundered law punishes only stealing public funds. It punishes accumulation of ill-gotten wealth acquired from both public and private sources of at least 75 million. Under Republic Act 7080 specifically. Tapos, mga kababayan, si Martiloca. Yan kasi. Sabihin naman ninyo, political persecution. Gumawa kayo ng katarantaduan. Tapos, sisisihin ninyo yung Marcos administration na puro lang pagserbisyo, pagtrabaho yung ginagawa. Nanggugulo kasi kayo. Di ba? Number 1, specifically sabi niya, through misappropriation, conversion misuse, or malversation of public funds, or rage on the public treasury. Pangalawa, sabi ni Garrido, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Pasok na pasok po sa plunder. You see? Yan kasi puro kalaboso po ang abutin nitong mga Duterte senators. O, di ba? Kaya, mga kababayan, sabi natin, i-acquit man nila si Sara Duterte sa impeachment trial, sila convicted, plunder, at kung ano-ano pang mga kaso. Tama pa, mga kababayan? Win-win talaga po ito sa Marcos administration. Si Sara, pag tawag dito, naisalang sa trial, at naipresent yung mga ebidensya, talo sa eleksyon.
Sa survey ko, talo na si Sara Duterte sa tandem ni Leni Robredo at saka ni Raffy Tulfo. Panalo na si Raffy Tulfo saka si Leni Robredo. Leni Robredo for president, Raffy Tulfo for vice president. Tapos Sara Duterte and Amy Marcos. Talo. O ngayon, si Loren Legarda, sabi ni Ping Lacson, gusto rin sana, tama yung mga lumabas na reports po, gusto rin sana na tumakbong presidente. Yun nga yung nauna last week, si Loren sana daw yung dapat na Senate President. Biglang inagaw ni Alan Peter Cayetano, dinagit. Walang mag-nominate kay Loren. Ibig sabihin, nagkaunsihan nung mangyari yung pagkodita nila. Dapat sana si Loren yung tatakbo. O, biglang dinagit po ni Alan Peter Cayetano. Ito ngayon yung report dito sa Politico News. Oh. Sabi dito, pinilit pero walang pumili. Ping Lacson reveals what went on during Loren Legarda's alleged try to become Senate President. Sabi dito, Senator Ping Lacson has all but confirmed Politico's earlier scoop that Senator Loren Legarda reportedly set her sights on the Senate presidency during the recent leadership upheaval, only to end up without anyone formally nominating her. Walang mag-nominate. Pinilit pero walang pumili. Nagkaunsihan. Naisahan si Loren. Ping Lacson reveals sabi dito, Politico earlier reported that Legarda allegedly wanted to become Senate President. But events inside the chamber reportedly moved too quickly. Mabilis yung naging yung pangyayari. Allowing Senator Alan Peter Cayetano to consolidate support and secure the post before her own bid could gain momentum. Legarda eventually accepted the post of Senate President pro tempore, the second highest position in the chamber. In an interview, Lacson shared that Senator Lito Lapid allegedly overheard Legarda encouraging fellow majority senators to nominate her. Narinig ko niya na gusto ni Loren, i-nominate mo na niya ako. I-nominate na ninyo ako. Parang yung classroom, election. Sige na niya, i-nominate mo ako. Walang nag-nominate. Mabilis yung pangyayari. Biglang take over ni Alan Peter Cayetano. Narinig daw, mga kababayan, na siya yung dapat na i-nominate. Imbes na si Cayetano. Nagkaunsiyan talaga. Lacson said he later confronted Legarda directly about the matter. Nagtataka nga kami, hindi namin agad nakuha kung ano yung ibig niyang sabihin na nagpapanominate siya. So when I confronted Senator Loren, ang sabi niya sa akin, that was in jest niya. So I took it at face value. Yun ang kanyang reply. Whether totoo yun o hindi, I take her word for it. Siyempre, para hindi naman mapaya, sinabi na lang na joke lang niya. O diba, mga kababayan? Para hindi mapaya, siyempre. Legarda has so far declined to publicly address the rumors, opting instead to focus her recent public statements on heritage, arts, and culture advocacy. Wala na
Kaya yung nangyari sa kanya. Pagkatapos yung dahil sa ginawa nila sa Senado, pati yung eskwelahan niya, Assumption College, binakbak na yung ganyang yung ganyang picture. At yung latest ngayon, yung isang grupo ng mga artist, dumistansya na. Naglabas ng statement na dumidistansya na daw sila kay Loren Ligarda. Madaling sabi, kinahiya na si Loren ng dati niyang mga associates, mga kasama, pati eskwelahan. Ganon din si Alan Peter Cayetano, yung Ateneo, sinumpa na. Yan kasi. So sabi dito, ayaw daw ng ibang mga lawmakers, ibang mga senador kay Tito Sen kasi napaka-stricto. At saka isa pa, masyado daw disiplinado sa pag-handle ng mga pondo ng Senado and internal perks, drawing comparisons with the former Senate President Francis Escudero. It was during Escudero's term that the controversial 2025 national budget was enacted. A spending measure now linked to an alleged multi-billion peso flood control kickback scandal. Ang nakarating sa amin, ang issue kay Senator Soto, hindi raw marunong mag-alaga ng mga kasamahan namin. Sabi po ni Ping Lacson. Ibig sabihin, hindi kasi tinotolerate yung mga multi-billion pesong insertions. Hindi tulad mga kababayan ni Chis Escudero. Yun ang nagpahamak sa kanya, yung 142 billion insertion. Di ba mga kababayan? Yan ang mga lumabas na mga balita ngayon. So, we'll just wait mga kababayan kung kailan aakyat bilang isang presidente ng Senado ni Win Gatchalian. Na tingin natin hindi na magtatagal. Malapit na matanggal bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.